Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbigay mag-share ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na what is the benefit if we belong to the body of Christ. Yan po yung topic ko sa gabing ito. Ano ang pakinabang kung tayo'y kabilang sa katawan ni Kristo? Kapatid kaibigan, dito iinog ang aking pagtalakay sa paksa ito. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang alamin kung ano ba ang definisyon ng salitang the body of Christ. Ito ang definition. As used Paul in the Paul epistles, the body of Christ refers to all individual who heard the word of truth, the gospel of salvation. Those believe in Christ were sealed with the promised Holy Spirit. Ang ginamit ni Paul sa kanyang mga liham o sulat, ang katawan ni Kristo ay tumutukoy sa lahat ng bawat isang individual na nakarinig ng salita ng katotohanan kung saan ay tinatakan at kasama ng pangako ng banal na Espiritu. Ang referensya po ay mababasa sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 13 na ganito ang nasulat: sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ang inyong kaligtasan sa Kanya rin naman mula nang kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan po ang batayan o referensya nun pong ating definisyon. Mayroon pa pong isang definisyon at ito po naman ang sabi: the church is called the body of Christ because Christ is the head of the church and we are called to be part of the church, to do the work what Christ wants us to do for the church, where each member of a body we have different skill, purposes, and spiritual gift. Yan po ang definition ng what is the body. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng mga benepisyo o kapakinabangan kapag ang tao'y mapabilang sa church wherein the body of Christ. Kapatid kaibigan, ang tatlong benefits ay maaring maranasan ng taong napabilang sa church wherein the body of Christ ay yun lamang mga taong totoong tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ay sila lamang ang makakaranas nito dahil ang church ay ang kalipunan ng mga totoong believers sa iba't ibang panig ng mundo na siyang sasalubungin
sa alapaap pagdating ng takdang panahon. Narito ang mga benepisyo. Number 1, ang mga nanalig kay Kristo ay muling bubuhayin. Ano raw po ang sabi? Ang mga nanalig kay Kristo ay muling bubuhayin. Yun po yung mga namatay na. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sa isang kisap mata kasabay ng pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi na nabubulok, at tayong mga buhay ay bibigyan din ng bagong katawan. Yung pong pagdating ng Panginoon at mga nadaknan yung taong buhay pa, bibigyan din po ng bagong katawan. Yun po yung unang kapakinabangan, ang mga nanalig kay Kristo ay muling bubuhayin. Pangalawa, magkakaroon din ng bagong katawan na hindi na nabubulo. Kasi po ang ating katawan sa kasalukuyan ay nabubulok po. Pag namatay po, ibabaon sa lupa, nabubulok po yun, isisira. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi na nabubulok at hindi na namamatay, yung pong tinatawag na glorified body. Kasi ang ating pong katawan sa kasalukuyan, pag namatay po tayo, ibabaw, ililibing, mapubulok po yan. Pero pagdating po ng takdang panahon, papalitan po yun ng Panginoon ng katawan hindi na nabubulok at hindi na namamatay, kung saan yun po ang tinatawag na maluwalhating katawan. Yun po ang sabi, magkakaroon tayo ng bagong katawan na hindi na nabubulok. At ang pangatlo pong benepisyo, magkakasama ang mga taong totoong naniwala o mga taong true believers na sumalubong sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to 17 ay ganito: sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na hangin. Maririnig ang patawag ng punong anghel at ang pagtunog ng tumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasamang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon. Saan po? Sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Hindi po ako ang may sabi niyan. Hindi po ako nag-invento. Binasa ko lamang po ang nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to 17. Ang pangatlong benepisyo po ay makakasamang sumalubong sa Panginoon ang mga true believers. Yan po yung tatlong benepisyong magkakaroon ang mga taong napabilang sa katawan ni Kristo. Siguro po ay naging malinaw sa atin ang mga binasa natin at ating tinalakay. Sasalubungin sa himpapawid, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung sabi. Kapatid, kaibigan, na pag-alaman natin ng ilang benepisyo na maaring pakinabangan natin sa sandaling tayo
ay mapabilang sa mga totoong mananampalataya kung saan ay kabilang sa church kung saan si Kristo ang ulo or head of the church. Kapatid kaibigan, bago ako magwakas sa pagtalakay sa paksang ito ay nais kong magbigay ng 4 na katanungan. Apat na katanungan, at ito ang mga sumusunod na tanong. Una, posible ba para sa lahat na maging bahagi ng katawan ni Kristo? Is it possible for all to be part of Christ's body? Yan po yung unang tanong. Pangalawa, nabibilang ka na ba sa katawan ni Kristo? Are you belong in the body of Christ? Yan po yung pangalawang tanong. Ang pangatlong tanong, kung hindi ka pa kasama sa katawan ni Kristo, anong gagawin mo upang maging bahagi nito? If you are not yet included in the body of Christ, what shall you do to be part of it? And lastly, yun pong number 4 na tanong, gusto mo bang maging bahagi ng katawan ni Kristo? Would you like to be part of Christ's body? Yan po yung 4 na tanong na ating bibigyang talakay sa gabing ito. Posible ba para sa lahat na maging bahagi ng katawan ni Kristo? Ang sagot po ay oo. Kapatid kaibigan, if you a follower of Jesus, if you put your trust in Jesus, the Holy Spirit dwells in you. When you came to Christ, you became a part of the body of Christ. Yun daw po ang sabi. Kung ikaw daw ay tagasunod ni Jesus at ang tiwala mo'y ilalagak mo kay Jesus, ang banal na Espiritu'y mananahan sa iyo. At kung ikaw ay lumapit kay Kristo, ay magiging bahagi ka ng katawan ni Kristo. So, posibilidad pong mapabilang, mayroon ka pong gagawin. Yung lumapit, magtiwala kay Kristo ayon po sa ating binasa. At ang batayan po niyan ay matatagpuan sa 1 Corinthians 12:27 at ganito ang nasulat. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Sino daw po? Kayo, tayo po yun, ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Yun po ang sabi, magkakasamang sangkap niya. Ang pangalawa pong tanong, nabibilang ka na ba sa katawan ni Kristo? Yan po yung pangalawang tanong. Kapatid kaibigan, ikaw ang makasasagot sa tanong na ito. Pero ako ay magbibigay ng ilang mga palatandaan na ikaw ay napapabilang na sa katawan ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia or head of the church. Here
some proofs that you belong to the body of Christ include some these things. Una, you begin to hate sin. Yan po yung unang palatandaan. Pangalawa, you want God to change you. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, you are willing to learn to trust Him with everything. Yan po yung pangatlo. At ang pang-apat at ang panghuli, you want to give up your own control. Yun po yung mga palatandaang ikaw ay napapabilang na sa katawan ni Kristo. Ikaw daw po ay hindi na nasasayahan sa katawan o ikaw ay namumuhi na sa kasalanan. Hindi ka na nag-i-enjoy na gawain ito. Ikaw ay handang magpabago sa Diyos. Ikaw ay, ano ba yung willing sa Tagalog? Ikaw ay voluntary o gusto mong matuto, magtiwala at magtiwala sa lahat ng bagay. At ang panghuli, kailangan mong you want to give up your own control. Kailangan mong isuko ang lahat na kinukontrol mo sa iyong buhay. Yan po yung mga palatandaan na dapat makita kung ikaw ay napapabilang na sa katawan o the body of Christ. Kapatid kaibigan, kung sa mga sarili lang natin, hindi natin ito kayang gawin. Kailangan natin ang banal na Espiritu na manahan sa atin dahil siya ang gagawa nito para sa atin sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito kayang gawin sa ganang ating mga sarili. Pangatlong tanong, kung hindi ka pa kasama sa katawan ni Kristo, ano ang gagawin mo upang maging bahagi nito? Just as people in the Bible were a member of family, clan, or Jewish community through birth when they were born, we became member of Jesus' family when we become born in spirit. So, ang kailangan po palang gawin ay ipinanganak tayo sa Espiritu. Our rebirth through Jesus automatically join us as a member, one body with Him. So, yun po ang gagawin. Kung hindi ka pa kasama sa katawan ni Kristo, anong gagawin mo upang maging bahagi nito? Kailangan po ay magroon ng rebirth, kapanganakan muli. Kailangan pong ipanganak sa banal na Espiritu. At pag nangyari po yun, automatically, ikaw po ay mapapabilang na sa katawan niya. Our birth through Jesus automatically join us as a member, one body with Him. Yan po ang sabi. Kung hindi ka pa napapabilang sa katawan ni Kristo, ang kailangan mong gawin ay ma-reborn in spirit o ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu para maging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Ang katibayan po niyan ay mababasa sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 29-30. At ganito ang nasulat:
sapagkat walang sinumang napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo'y mga sangkap ng kanyang katawan. Pag sinabi po kasing sangkap, bahagi ka ng kanyang katawan. So yun po ang paraan para mapabilang ay magkaroon po ng re-encounter or reborn in spirit to be part of Christ's body. At ang pang-apat at panghuli pong katanungan, gusto mo bang maging bahagi sa katawan ni Kristo? Yan po yung panghuli at pang-apat na tanong. Kapatid kaibigan, kung ang sagot mo'y oo, meron pong qualification, the one and only qualification in the Bible for being a member of the body of Christ is to place trust and faith in Jesus. Is clear that no work is required for salvation. Malinaw pong hindi required ang gawa kapag ang pag-uusapan po ay kaligtasan, sapagkat ang sabi po sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Efeso 2:8. Ang linaw-linaw po, sa kanyang habag tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po'y hindi mula sa ating mga sarili. Ito po ay regalo. Ibig sabihin, pag regalo po, hindi pinagpaguran. Iba po kasi yung reward, iba po yung regalo. Yung reward po, pinagpapaguran. Yung regalo po, voluntary. It is the gift of God, not by works. Hindi daw po sa ating gawa. Ano po ang sabi? So that no one can boast. So para po ang sino man sa atin na hindi magyabang at sabihing naligtas ako dahil ako ang gumawa kung bakit ako naligtas. Kaya ang linaw-linaw po ng pagkasulat sa Efeso chapter 2 verse 8-9, ang gagawin lang po'y ilagak ang tiwala at manampalataya kay Kristo upang maligtas. Hindi po kasali ang gawa. Ang gawa po'y sumusunod lang matapos ang tao'y maligtas. Hindi po tayo gagawa para maligtas, sapagkat ang kaligtasan po ay si Kristo ang gumawa para sa atin. Siya po ang bumaba, hindi po tayo ang tumaas. Siya po ang bumaba mula sa langit, sapagkat hindi nga tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan para tayo makalapit sa Kanya. Kapatid kaibigan, aking tinalakay ang 4 na katanungan na sana ay nakatulong sa iyo ang mga ito, at sana hangad ko na dumating ang panahon at oras sa buhay mo na naisin mo rin mapabilang sa kalipunan ng mga true believers, na kung saan ang head of the church ay si Kristo, na kung saan ang ulo ng katawan ng iglesyang kinabibilangan ng mga true believers ay si Kristo. Sana kapatid kaibigan, nakatulong sa inyo sa gabing ito ang topic na ating tinalakay sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa maikling gabi, sa maikling oras ng pagtalakay sa iyong mga salita sa gabing ito. Buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming spiritual eyes, ang aming pandinig na espiritu, at maunawaan namin, mabuksan ang aming pangunawa
upang dumating ang panahon na kung ang sinumang nakikinig ay hindi pa kabilang sa iglesia mo, Panginoon, sa kalipunan ng mga mananampalataya ay mapabilang siya, Panginoon, at huwag sanang mahuli ang lahat bago mangyari ito sa kanyang buhay. Tulungan mo ang sinumang nakikinig at nanunood sa pagtalakay ng topic na ito. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid sa pagsama sa gabi ito hanggang sa muli sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo ay muli akong tatalakay ng panibagong topic at pagsasama-sama nating talakayin para sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. Amen.